Sa unang-una, hindi ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya. Binasa ko pa rin, piyeste. Huwag kayo dadaanan sa kapag yung 24, alam ng mga taong bayan yan. Ito na, water kang boy na boy po. Ano? Sino nga ba ang trending na lalaking ito na si Boy Dila o si Lexter Castro sa tunay na buhay? Nagsalita na ang pinag-uusapang residente ng San Juan City na pinanggigilan sa isang viral video kung saan makikita ang pambabasaan niya sa isang rider gamit ang water gun habang nakalabas ang kanyang dila. Ito po'y sa naganap na Wata Wata Festival o pista ni St. John the Baptist, patron saint ng nabanggit na lungsod sa Metro Manila, matapos kuyugin ng mga netizens dahil daw sa nakakabanas niyang behavior. Naglabas ng video si Lexter Castro o tinatawag ngayong Boy Dila. Paglilinaw niya, hindi naman daw niya sinaktan ang mga delivery rider sa video kundi binasa lamang at katwiran niya. Iyon naman daw talaga ang ginagawa tuwing sasapit ang kanilang kapistahan. Dagdag pa niya, kung ayaw sana mabasa ng araw na iyon, sana raw ay hindi na lamang sila dumaan sa nabanggit na lugar kung saan nagaganap ang basaan. Karma naman na may tuturing ng netizens ang nangyari kay Boy Dila din tumagsa ang mga fake booking sa labas ng kanyang bahay. Magkano yan, boss? 2,360. 2,360 oh. Boss, kanina yan, boss. Kanina yan. Okay, Lixter. Sel, makinig ka. Makinig ka. Daming rider dyan, kuya. Itong Lixter Castro na to, na-scam pala to. Ayun, boss. Dexter Castro din. Oh. Dexter Castro din. Ginagamit to boss, 1936. Grabe kayo. Sa kanya na ito. Ano yung in-order nyo? Grabe kayo. Grabe yung mga naghahanap buhay. Umiiyak ka sa akin eh. Awawa yung mag-aabono niyan. Ayun din, si Kuya din. So, tignan nyo. Makakatig lang oh. Mga na-permission nyo. Grabe kayo. Sa inis ng mga netizen sa kanya, bet daw siyang ipadala sa West Philippine Sea para gantihan ng water cannon ng mga sundalong Chinese na nagbubuga ng tubig sa mga sundalong Pilipino. Kaugnay pa rin ang basaan, dumarami ang nagpapahayag ng kanilang mga reklamo at sentimiento kaugnay rito. Naglabas na nga ng public apology ang lokal na pamahalaan ng San Juan City. Hinimok naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang publiko na maghain ng reklamo sa mga pakiramdam nila ay naharas sila sa nabanggit na piyesta. Marami pang nagreklamo sa Wata Wata Festival. Isa na rito ang post ng isang netizen. Ibinahagi nito ang sitwasyon sa loob ng sinasakyang pampasahirong jeepney. Nasira daw ang kanyang laptop at cellphone matapos daw buhusan ng ilang squatter sa kalsada ng San Juan ang loob ng kanilang sasakyan. Gusto na raw silang banggain ng tsuper sa inis matapos itong sabuyan ng tubig sa mukha. Ang mga estudyante raw na nakasakay ay halos maiyak na lang dahil nabasa ang school documents na ipapasa sana nila sa papasukang university. May bata pa raw na muntikan ng malunod dahil sa walang tigil na pambabasa ng mga residente matapos ibuhos ang isang drum ng tubig sa loob ng jeep. Galit na galit daw ang ina ng bata, subalit pinagtawanan lang daw sila ng mga gumagawa nito. Sa kabuuan, nasa 40,000 pesos raw ang halaga ng laptop na nasira at nasa 23,000 pesos naman ang cellphone. Tanong ng netizens, sino ba ang dapat managot sa mga pinsala? Tradisyon ba ito o konsumisyon? Para sa inyong reaksyon, please comment down below at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.